Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Julieto Escobedo. Survey. Lamok laban sa tatlo. Sino panalo? Itong tatlong ito is Boyeng Rimulya. Pipili sa kanya is mag-like. Si John Vic Rimulya, mag-heart. Si Claire Castro, pipili sa kanya is yung shock emoji na kagano ng mata. Tapos si Lamok, love emoji. Ito yung bumoto. 4,300 ang bumoto. 4,200 bumoto kay Lamok. 48 ang bumoto kay Boyeng Rimulya. 0 si John Vic. Ano ba yan? Pati Lamok. Grabe. Son Wukong, Lamok, dugo lang sinisip-sip. Yung tatlo, pera sinisip-sip. Annalise Soriano, lamok na lang oy. Homer Aquino, lamok na lang kaysa unggoy. Jay Sorongon, sa lamok na lang ako kaysa mga halimaw na mga mukha. Epe Larinas, lamok ako dahil hindi kurakot. Emok Istares, lamok ang panalo. Kedrick Rodriguito, lamok siyempre. Melber Misana, di bale nang madinggi, lamok na lang ako. Ano ba itong? Larry Balmes, lamok ako kesa tatlong bugok. So, paano yan? John Vic Rimulya, kahit lamok hindi ka manalo. Paano ka mananalo sa 2028 Honorable Secretary John Vic Rimulya? Okay lang si Boyeng dahil hindi naman siguro kakandidato yun. Insured na yung pwesto niya hanggang kailan ba yun? 27 years. Last year siya na di 2034. Tagal pa. Insured na si Boyeng Rimulya. But then, ito ngayon, may development kanina, yung Supreme Court, inaksyonan yung petition for certiorari ni Saldico. Nako, baka hindi naman sana. Baka mapahiya si Boyeng Rimulya dito. Kasi kung walang basihan yung petisyon ni Boyeng Rimulya, ni Saldico, pwede namang hindi aksyonan ng NBank yung nag-aksyon. May utos ang NBank. Boyeng Rimulya dapat sagutin within 10 days yung petition ni Saldico. Dahil sinasabi ni Saldico na hindi nasunod ni Boyeng Rimulya ang due process. Yung minadali ang investigasyon kay Saldico, nagkaroon ng resolusyon na hanapan nila kaagad ng probable cause, inindik siya, sinampahan ng kaso sa Sandigan Bayan na hindi nabigyan ng due process. Walang pagkakataon si Saldico na depensahan ang kanyang sarili. Kasi nga, di ba, July last year pa lang nagtago na si Saldico. Una napunta sa Amerika, mamaya kung saang bansa na napunta. Paano nila na subpuena si Saldico? Baka kung saan nila dinala ang subpuena, walang nakatanggap dahil walang sumagot. Kasi dapat si Saldico sumagot, may counter affidavit.
So pagkatapos na may counter affidavit, yun na, mag-decide na ang ombudsman kung may probable cause o wala. Baka nga walang. Sinasabi ni Saldico, wala daw, hindi siya nakapag-submit ng counter affidavit. Parang ganon. Nako. So, babantayan natin itong kasong ito laban kay Boying Rimulya dahil nakakaya. Biruin mo yan. Meron ng warrant of arrest si Saldico. Isa siya sa mga mastermind. Although maliit na mastermind, may mas malaki pang mastermind. Alam nyo naman yun. Yung pinakamalaking big fish. Oh. So baka madiskaril pa yung warrant of arrest niya kasi pinapa-invalidate ni Saldico yung investigation ng ombudsman, petition for certiorari, kung paboran ng ano yan, parang nagkamali ang ombudsman. Nako, walastik naman. So ang next na tanong dito ngayon, yung kumakalat na mga text messages between President Marcos and ex-Yusek Adrian Bersamin. Ano? Ikibit balikat na lang ba ng ombudsman? Sabihin lang na fake news yan? O imbestigahan? Kasi bigla naman lang nag-resign yung mag-resign si Yusek Bersamin. Then after that, wala na. Tahimik na. Safety na. Oh, mabuti ka na lang at mayroong Congressman Libeste na nagpalabas yung text messages. To hindi pa naman confirm na kailang court of public opinion parang maniniwala ang taong bayan, ala, totoo pala. Oh, ganon. So, ano bang kahihinat na nating bansa ditong sa flood control scam na ito? Parang walang makukulong eh. Hanggang rebellion na lang sila at saka Sara Diskaya. Oh, magba-Valentine's na bukas. Wala pang nakukulong na big fish. Nasaan na yung mga pangako nyo? Boying Rimulya, sabi mo, December 15. Ngayon, February 14 na bukas, wala pa rin makukulong. Ay nako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni sinana ang natagaan Ogero nga 68 na ang edad. Una ni ang balay ni nanay nga pagatupan. So muna ni ang mga anak ni nanay nga nitabang siya kay si nanay usa naman siya kabalo. O karon naman na gid ang pagatok sa balay ni nanay. So maayo na gid nga tan-awon. Nakuha na gid tong mga yero nga mga buslot na. Mao na ni si nanay ang gitabangan. So nanay nakaatop na gyud ka. Ay, salamat ka kay wala gyud ulan. Makatuyod ako gyud. Di na ka makagkungkong. Oo. Kay na wala nang ulan kila. Ato pa naman gyud. Salamat sa ka. So gitabangan ka nanay sa imong anak ug masamong nanay. Oh, Kay balo naman ka. Oo. Pila na nanay ka tuig sa imong pagkabalo? Magduha karong March 25. March 25, magduha na ka tuig. Oo. So ang imong panginabuhian nanay, so unsa man asa ka magkuha? Kaning kamutan lang na ko kuna ay akong kuanan nga ihatag sa akong mga anak. Pagkasaligra ko sa akong mga anak. Nasaligra ka sa imong mga anak. Oo, batag. Tungod man gud sa akong sakit nga high blood. Tungod sa imong sakit nga high blood. Oh, dili ko pakabuad kayo init. Oo. So maayo na gid nanay, dili na makatulog na ka og tarong. Tulog na. Makatuyod na po di na magtikungkong. Oo. Salamat sa Ginoo. Ug ang nagtabang sa sinog sa dako kaayong salamat nako nga naagyaw pinakaluwas sa ako. Nawala gyapon ko sa ulan. Ano man ka matulog ko ani nga tikungkong ana manggo. Ani tulog ko. Daga
daghang gyud kaayong salamat ang nagtukuan sa sin. Oo, so Iya kong gitabangan. Oo, Oo. salamat kayo nanay. Salamat po sa sakrimen sa Ginoo bangan og sin. Oo. Salamat kayo sa nag Oo.